Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa pahayag or mga sinabi ni Ginoong Mike Novogratz. Ayan, at ang may kaugnayan po nito kay Bitcoin. Ayan, sa Bitcoin Bull. Kung pag sinabi po nating Bitcoin Bull ay yung pag-angat ng market price ni Bitcoin. At maliban dito ay ang sinabi po ni Ginoong Mike Novogratz dito ay ang bad actors ay out. Bad actors are out. Ibig sabihin niya ay ang mga bad actors ay ito po yung mga scammers. Ito po yung mga taong walang ibang ginawa kundi ang manloko sa kanilang kapwa-tao. Ayan, lokohin at nakawin yung crypto ng ibang tao. Ayan, hindi po yan maganda. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Ginoong Mike Novogratz, Galaxy Digital CEO. Yan po ang kanyang tungkulin. Siya po ang CEO ng Galaxy Digital. At siya po ay naniniwala na lahat daw po ng mga bad actors or scammers dito sa industriya ng cryptocurrency ay wala na. Natanggal na. Pero sa tingin ko talamak pa rin. Marami pa rin yan. Punta ka sa Telegram. Ayan, Telegram. Ayan, ang dami po dyan. Sobrang ang gagaling pa nila na mag-scam. Yan. In a Wednesday interview with Bloomberg, Galaxy Digital boss Mike Novogratz has said that the number of bad actors who got swept out of the industry was pretty significant during the crash in 2022. No, ayan, natanggal na raw or nalinis na raw yung lahat ng mga scammers or bad actors nitong nung nagkaroon daw ng price crash noong taong 2022. Kaya yan, pero nung nakalipas lamang na taon yan, 2022, at sa tingin ko nakabalik po sila ngayon. Unti-unti po silang bumalik at nagsidagsaan po sila ngayon. Lalong-lalo na nung nagkakaroon ng mga price fluctuations, mga price surges ang mga cryptocurrencies, at yung kanilang tinatarget ay yan, yung mga nakakaranas ng mga pansamantalang pag-angat or mga biglaang pag-angat. At saka syempre yung mga pinagkakaguluhan ng maraming mga holders at saka investors. Kung saan nandun yung maraming mga holders at saka investors ay nandun rin yung mga scammers. Kaya yan, Novogratz now believes that most of the bad actors are now off the stage. Yan, para po sa kanya yan, pero para sa akin naman po ay hindi. Na mas lalo pa silang dumami at mas lalo pang matindi at magagaling yung paraan nila or technique nila para manloko. Markets are pretty efficient and regulators are pretty efficient. Yeah, Novogratz said. However, the billionaire doesn't rule out that more bad actors within the industry will see their come ons. During his interview, Mike Novogratz opined that Binance settlement was great for the company as well as the entire industry. Kaya ayan, maganda na raw po yung nangyayari ngayon kay Binance kasi ayan, nagbayad na po sila ng fine. Ayan, ang kanilang penalty. At magkakaroon na ito ng settlement. Kaya maganda raw po ang pangyayari ito. Ngunit ang nakakalungkot lamang ay wala na po yung dating CEO. Nag-resign na po si Ginoong Changpeng Zhao. Iba na po ang may hawak kay Binance. Ang problema rito ay kung kakayanin nga ba ng bagong administration, yan, or nag-handle kay Binance na ipagpatuloy ang magandang developments nito bilang isang nangungunang crypto exchange platform sa buong mundo. A major shift on the horizon. The Galaxy Digital boss expect the US economy to show a lot during the first quarter. Yan, inaasahan daw po ni Ginoong Mike Novogratz na ang US economy ay magpapakita ng ayan, to slow a lot po pala, hindi show. Ayan, to slow a lot during the first quarter. Ibig sabihin niya yung ekonomiya ng bansang US ay babagal daw po sa first quarter. Yan, first quarter. Yan po ang kanyang inaasahan. The Fed will be cutting rates.
Yan ang isang dahilan. Magkakat daw po sila ng rates. Yan po ang prediction niya lamang po ito. The cryptocurrency mogul believes that it will likely happen in the second quarter of 2024. Kaya yan, mangyayari naman po yung yung cutting of rates yan sa second quarter ng taong 2024. Kaya magiging mabagal po ang economy ng bansang US. As reported by the EU today, market expectations of upcoming rate cuts were the main catalyst behind the most recent cryptocurrency price rally. Kaya yan, ito daw ang magdudulot ng price rally sa lahat ng mga cryptocurrency. Yan, Novogratz believes that the recent dollar sell-off could be the start of a major trend shift. Kaya yan, yung malaking bentahan raw po ng dollar, yan ang mag-uumpisa yan sa major trend shift ng cryptocurrency. An upcoming Bitcoin rally. At the same time, the billionaire remains optimistic about the prospect of another Bitcoin rally. Yan, inaasahan po niya na ang magkakaroon ng isang matinding paparating na Bitcoin rally. There's a bunch of good things happening for Bitcoin, Novogratz noted. He sees the widely expected approval of a spot Bitcoin ETF as one of the main catalysts behind the predicted surge. Ayan, totoo po yan. Marami pong umaasa na ang spot Bitcoin ETF kapag na-approve ito ay isa sa mga dahilan para magkaroon ng catalyst ang ang market price ng buong cryptocurrencies, hindi lamang po si Bitcoin. If the likes of BlackRock and Fidelity convince more people to adopt Bitcoin, the price is going to be significantly higher. Ayan, Novogratz predicted. Ayan, kung magagawa raw na kumbinsihin ng BlackRock, ayan, Fidelity at saka iba pang mga malalaking mga financial institution na ayan, merong spot Bitcoin ETF, ayan, ay makakaakit sila ng maraming mga users. Ayan, ito raw ay magkakaroon ng isang mas matindi pang impact sa market price ni Bitcoin. Ayan, ang masasabi ko naman po rito ay yung kanyang yung sinabi po ni Mike Novogratz dito na wala na raw bad actors, ay hindi, para sa akin po ay hindi po ako naniniwala. Mas lalong dumami pa sila at mas matindi po sila at mas agresibo pa sila. Ngayon ay kung noon ay message lang or kinokontak ka lamang gamit ang mga phishing links, mga emails, ngayon ay tinatawagan ka na. Yan, tatawagan ka na parang mga call center agent na sila kung pag umasta. Yan, akala mo kung ano nga ba yung tawag na yun, ay yun pala ay mga scammers. Kaya mas agresibo po sila, kaya mag-ingat po tayo ngayon. Ngayon siya naman po ay may positive optimism pagdating kay Bitcoin na ayan, may paparating na ayan, magkakaroon talaga ng Bitcoin rally or cryptocurrency. Magkakaroon po tayo ng bull market. Ayan, yan po ang kanyang nakikita at lahat naman po ng mga analyst ay ganyan na rin yung kanilang pananaw kasi ayan na nga, paparating na rin yung Bitcoin halving. Hindi lamang po yung approval ng spot Bitcoin ETF sa mga malalaking financial institutions. Kaya ayan pero yung isa pang point dito ni Mike Novogratz ay yung babagal daw yung ekonomiya ng US. Ay dahil sa babagal diyan ay maglilipatan yung mga investors dito sa mundo ng cryptocurrencies at yan po ang magdudulot ng demand at isa na rin po sa mga magiging catalyst para umangat ang market price ni Bitcoin at syempre ang iba pang mga cryptocurrencies. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.